Amen. Bagong series na po tayo. Naroon na po tayo sa Maniwala Tayo. Kaya napakaganda ho nitong series na ito. Lahat ng pwede nating paniwalaan na totoo, na buhat sa Biblia, paniwalaan natin. At yung mga hindi natin dapat paniwalaan o pinaniwalaan natin dati, pwede na natin burahin, pwede na nating ibaba, pwede na nating alisin. Mag-renew tayo ng isip. Ang sa salitang Griego, ang tawag doon ay anakainoo. Doon kinuha yung noo, yung mind. Doon kinuha yung pagbabago, metamorphosis. Kaya yung pong tawag doon, yung pong verb doon ay present imperative. Ibig sabihin, bukas yung pa rin ang gagawin mo, magre-renew ka ng magre-renew. Habang buhay na ikaw ay buhay, magre-renew ka ng isipan, magre-renew ng isipan hanggang ikaw ay maging kawangis na sa iyong katawan, sa iyong kaluluwa ni Kristo. Day by day, merong renewal na nangyayari. Mahirap yung nauntog ka na ngayon, hindi ka pa rin nagre-renew. Di ba? Nasaktan ka na ngayon sa love, pero hindi ka pa rin nagre-renew. Teka muna, mag-renew ka na ng isip. Yun ay renewal. Hindi na uli ako gagawa ng ganyang bagay. Hindi na uli ako papatol sa taong mahilig lamang mangako. Yan ay renewal po yan. So ang ating pong topic ngayon ay basahin nga po natin, in Christ, I am anointed. In Christ, I am anointed. Napakaganda pong usapan ito sa pagpapasimula po ng ating tema. Sapagkat maraming tao, narinig na ho ba niyo ang sermon na mga ganito ang mga pananalita? Ganitong mga title ng sermon, yung mga, ano yan? The anointing comes with a cost. Wow! So ano yung cost na yon? Pagtatrabahuhan mo yan. Kailangan yung anointing na yon, double portion man yan, triple portion of anointing man yan. By the way, ang anointing po ibig sabihin ay pagpahid, pagbukod sa iyo o interchangeably, pwede yan about the Holy Spirit. Pananahan ng Holy Spirit, may anointing ka, iisa po yan. Pwedeng magpalit-palit yan. Kapag nasa iyo na ang Espiritu Santo, you are anointed. So, naririnig na ho ba niyo yan? Nabasa na ba niya na? The anointing comes with a cost. Merong pang levels of anointing before God uses you. Wow! Kailangan meron kang gagawin na level, meron kang mga spiritual discipline para gamitin ka ng Panginoon. Tingin mo, nasang level ka na? Kapatid. Para maging karapat-dapat ka na gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Narinig niyo yan? Yan ay mga pag-aaral nating narinig noon, tayo ay nasa mixture pa. Steps to maintain the anointing. Wow! Antibay! Paano mo wika mapapanatili yung anointing mo? Kasi baka yan ay lumipad, baka yan ay mawala, baka hindi ka na anointed, kapatid. Ano ang steps? Ano ang mga hakbangin para mapanatili mo yung anointing? Yan, madadaanan ho natin ng lahat yan at mamamangha kayo kung gaano kadakila ang ginawa pagdating sa anointing ng ating Panginoon. Meron pang signs of the anointed person. May signs pala yan. Tingnan mo nga ang katabi mo kung may nakikita kang sinyales na anointed yan. Amuyin nga po nyo. Baka may amoy din. Hindi anointing. Pag mabango, anointed. Pag mabaho, may amoy din. May sense ba ang pagiging anointed? So pag-aaralan ho natin yung mga bagay na yan, dadaplisan natin dahil baka si Pastor James ay hindi makapagsalita mamaya about re-echoing. So, handang-handa pa naman ang ating pastor na yan. Praise God. So, tingnan po natin muna yung you're in Christ. Pag sinabing you're in Christ, kasi ang ating pong title ay, in Christ, I am anointed. So, yung in Christ po na salita, the very moment you hear the gospel, napakinggan mo, may nangaral ng mabuting balita, at nagput ka ng iyong trust kay Jesus, walang rituals, walang probation, ang sabi doon, God transfers you out of Adam and places you in Christ. Anong ginawa mo?
nagput ka lang ng trust. Wala kang ginawang iba, walang ritual, walang probation, walang parol. Ay, tingin ko sa kapatid na ito, napapalapit na kay in Christ na. Tingin ko sa iyo, malapit-lapit ka na kay in Christ. Wala po. The moment na ikay nanampalataya kay Jesus, ikaw ay lumipat, buhat kay Adan, patungo kay Kristo. Pwede ba natin palakpakan yon? Maganda yon kasi wala kang gagawin. Kasi kung may pagagawa sa iyo, isang bagay ang tiyak, hindi mo kayang gawin. Kasi napakahirap makalapit sa Diyos sapagkat siya'y banal at matuwid. Paano ka makalalapit sa Diyos? Ang mga tao nga ay gumawa ng mga hagdan, paraan para makalapit sa Diyos. Pero sabi doon, lahat ay kapos at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ikaw pa kaya na hintil na wala namang relasyon ang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Kaya napakagandang balita po niyan na tayo ay hinugot kay Adan, yung ating unang kapanganakan, pagkatapos ay tayo na born again kay Kristo. Yun po ang katotohanan, na born again tayo kay Kristo, in Christ, inside Christ. Anong ginawa po doon nung tayo na kay in Christ na? Pinatawad ang lahat nating mga kasalanan. Forgives you of all your sins. Gano'ng kalimit? Isang beses lang. Once for all, nagpatawad ang ating Panginoon. Hindi kulang ang pagpapatawad ng Diyos. Kompleto. Palakpakan ho natin. Aba, siyempre may nakatanggap ka ng kapatawaran na yung future sin mo kasamang pinatawad ng ating Panginoon. Ang iba ayaw ng ganun, gusto installment. Tanong, nagbayad ba ng 100% si Jesus sa krus? Yung iba ayaw ng 100%. Dapat 50% lang, Lord. And the rest, hati-hati tayo. Parte mo, parte ko. Alam ko, ikaw magpapatawad kung sasabihin ko, may parte ka na. At yung bagay na ginagawa mong yun ay sin of unbelief. Hindi ka naniniwala sa galing ni Kristo sa pagpapatawad ng kasalanan. Kaya pinatawad niya, no, once na nakapasok ka na, you are in Christ, pinatawad ang lahat ng kasalanan. At hindi po natapos doon, mga kapatid. Para hindi ka na maglublob uli sa kasalanan, binigyan ka ng bagong puso. Kaya imposible po sa isang taong nabiyayaan na pag sinabi mong pinatawad ang kasalanan, ay maglulublob sa kasalanan. Bakit? Tanungin nyo, bakit? Kasi may bago ka ng puso. Patunay yan ay ang banal na Espiritu ay nagsasabi na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Kaya papaanong sasabihin na ang biyaya ng Diyos ay magiging daan o paraan ng pagkakasala? Malabong-malabo po. Malabong-malabo po ang mga terminolohiyo. Sabi doon, binigyan ka ng bagong puso at bagong espiritu and unites you with Jesus. Gano'ng kahaba? Gano'ng kahabang kaugpong ni Jesus? Forever. Sa tao, ang forever may katapusan. Pag sinabi sa iyo, nililigawan ka ining, nililigawan ka, ikaw ang aking forever. Magduda ka na. Wag magdiwala. Pero pag ang Diyos nagsabi, yung forever sa Kanya, forever talaga. Amen? Doon lang tayo maniniwala kay Jesus sa forever. Tingnan niyo po ito, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in, pansin niyo? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation, the new creation has come. Bagong nilalang, yung bagong pagkatao ay dumating na. The old has gone, the new is here. Ibig sabihin, binunod ka na. Yung dati mong lumang pagkatao kay Adan ay wala na. Sabi, the old has gone. Hindi na masumpungan yung lumang pagkataong makasalanan. Ikaw ay narito, pawang bago at hindi naman kailan maluluma. Yung bagong creation, yung new creation, created in righteousness and true righteousness and holiness, ay hindi na po yun maluluma. Pansinin po niyo sa 1 Corinthians 6:17, but anyone who is joined to the Lord is one in spirit with Him. Mabibigat ho ba yung mga katotohanan yan? Ay paniwalaan ho natin yan.
Anyone who is joined to the Lord is one in spirit with Him. Yung pong one dyan, yan yung the same na one na ginamit doon sa Genesis. The law of first mention na yung kanyang, therefore a man shall leave his father and mother sa Genesis 2:24 and hold fast to his wife, yung pagkakasal, and they shall become one flesh. Yung one dyan sa Corinthian na yan, the same as a marriage po yun. Para kang nakipagkasal dyan. Yun din yun. Yung mag-asawa, doon si Ada at si Eva, pinag-isa upang sila'y maging isa. One in flesh. Di ba sa kasalan nakakarinig na ngayon, kayo'y pinag-isa. Ganyan din po tayo, ikinasal tayo kay Kristo, naging one tayo. In spirit, with Him. Ibig sabihin, ikaw ay nakaugpong, nakaugnay, nakakola, sabi sa Griego, kola, nakakapit na mahigpit doon kay Kristo. So, one spirit ka na. Yan po ay nagsisignify, pag sinabing one, nagsisignify yan ng, iisa na yung identity ninyo. Ni Jesus at saka ikaw. Ano? Meron kang holiness, meron kang righteousness. Iisa ang identity mo. Di ba pag kinasal ka, binibigay mo ang apelido mo doon sa babae. Today, I pronounce you, husband and wife, Mr. and Mrs. James and Alaba. Kinuha na. Nag-isa na. Iisa na apelido nila. The same identity na. At the same na rin yung purpose nila. Hindi pwedeng hindi pwedeng magdesisyon si Pastor James na hindi alam ni Sister Peewee. Tama ba? Nagdidesisyon kaya Pastor ng It signifies identity and purpose. Tapos, yung ating mga, alam naman natin na ang head ng church ay si Kristo, ay di yung believers, ina-align mo yung will. Sinusuko mo. Di ba ang babae pag kinasal, sinusuko mo at nagpapasakop ka sa iyong asawa. Ganon din tayo. We are aligning the believer's will with God's will. Kaya napakaganda ho nitong one na ito, with one spirit, it signifies shared identity. Ano po yung dating default settings natin kay Adam? Gaano kadaming kasalanan para masabi kang makasalanan? Isa? Dalawa? 1,000? 2,000? Wala po. Nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang. Ang sabi doon, makasalanan na tayo. Kaya ang default sinners natin kay Adam, wala pa tayong nagagawang isang kasalanan, sinners. Wala kang nagawa. At kahit gumawa ka pa rin ng mabuti, nakagagawa tayo ng mabuti, ang kategory pa rin natin, ang standing pa rin natin sa tingin ng Diyos, sinners pa rin. Pero nang ikaw ay maging in Christ, ganun din, wala ka namang nagawang mabuti. Ilang mabuting nagawa mo para maging in Christ at righteous ka? Wala. Bago sasabihin mo, pag nakagawa ka ng kasalanan, parang hindi na ako righteous. Parang malayo na ako sa Panginoon ngayon. Di ba, ganyan tayo nung nasa mixture. Pero wala tayong nagawang ni katiting na kabutihan, pero dahil nagkameron ng bagong lokasyon, tayo in Christ. Kailan yon? Nung ikay sumampalataya kay Kristo. Wala. May ginawa ka? Wala. Ikaw ay righteous. Palakpakan mo nga ang sarili mo dahil ikaw ay righteous na. Biyaya po yan ng ating Panginoon. Pag sinabing one kayo, yun nga, shared identity, yung kanyang righteousness, yung righteousness ng Diyos, na-counted sa iyo, napasalin sa iyo, napamana sa iyo, nabigay sa iyo. At yung atin namang lahat ng mga kasalanan ay inako niya at binayaran niya lahat. Nasaan yun? 2 Korinto 5:21. Basahan natin. Si Jesus ay ginawa niyang handog. Para saan? Para sa ating mga kasalanan. Siya na hindi kailanman nagkaroon ng kasalanan. Ginawa niya ito upang tayo ay maging katwiran ng Diyos. Sa Kanya, ano ka na ngayon? Katwiran ng Diyos. Kaya bawat umaga, itakda mo, idahilan mo, isalita mo, ako'y katwiran ng Diyos. Wala ka pang nagagawa sa umaga.
At kahit may magawa ka pa hanggang hapon, katwiran ka pa rin ng Diyos. Amen? Katwiran ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Inihandog niya si Jesus. May mabuting Diyos Ama na inihandog si Jesus para sa ating mga kasalanan. Kaya ibinigay sa atin yung katwirang yon na galing kay Jesus. Kaya ang katwirang yan, hindi na yan magiging matuwid pa bukas. Hindi na nagbabago yung katwirang yan. Yan ay katwirang kumpleto na. At ikaw ay laging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kahit anong gawin mo. Kahit ikay lugmok, katwiran ka ng Diyos. Kahit ikay high in spirit at ang iyong emosyon ay masaya, katwiran ka pa rin ng Diyos. Hindi magbabago, hindi mawawala. Maganda bang katotohanan yan? Yes. Mapapayapa ka ba kapag narinig mo ang mabuting balitang yan? Yes. Kaya nga po paniwalaan natin na tayo ay katwiran ng Diyos. Bakit mahirap paniwalaan yan? Nasanay kasi tayo na bawat blessing, nung hindi pa tayo Kristiyano, ay natatanggap natin, kailangan may pagsubok muna. Kailangan matanggap mo yung pagpapalang yan, may gagawin ka muna. Hindi maaaring matanggap mo ang isang pagpapala na wala kang ginagawa, imposible. Lalo na yung mga batang lumaki nung kani-kanina, mga 70s, 80s, nakakapanood ng Ibong Adarna, pelikula. Papaano mapapagaling ang amang hari? Magsasakripisyo ang tatlong prinsipe. Sino yun? Si Diego, si Juan at si Pedro. Magsasakripisyo sila, huhulihin nila yung Ibong Adarna para mapaawit nila. Ito hindi yata masyadong makaano yung mga bata, yung mga New Testament child Bago gumaling yung kanilang amang hari, ay talagang dadaanan muna. Kailangan mong mabait, may mga pulubi dyan, baka engkanto yan, baka masungit ka. Yung pinakapanganay doon, si Pedro, masungit yon. Si Juan ang mabait, yung bunso. Kaya siya lamang ang nakakuha sa Ibong Adarna. Kailangan mabait ka para ikaw ay madala mo sa amang hari ang Ibong Adarna. Pag Pasko, pero every time na Pasko, kailangan mong maging mabait. Dahil sa Santa Claus, tinicheck niya ng twice. Who's naughty and nice. Ako naman, 20 yun noon. I try to be, nice. Kasi wala akong regalo kapag hindi ako mabait, kahit 20 ko. Pinaniwala niya ako, malikot to si Rodel. 20 yun, kitang-kita. So yun ang paniniwala ko, talagang makulit ako. So dahil walang pamasko, kailangan kong magbait. Nasanay po tayo dun na ang blessing, lahat ng pagpapalang matatanggap mo, kailangan mong magbait. Kailangan mong matanggap pag ikaw ay may ginawa. Kailangan mong mamanata pag ang anak mo ay may sakit. Kailangan mong mamanata. Pupunta ka lagi every Wednesday sa Redemptoris para gumaling lang yung anak mo. Namamanata. May gagawin ka para gumaling. Pag Biyernes ang kapupunta, baklarin. Kita nyo, napakahirap umakyat, napakahirap ng isang buhay kapag hindi mo nakilala si Kristo. Kapag sa mundong ito, wala kang kakamping matibay, kawawa ka. Sapagkat ikaw ay parang alon na dadalhin. Ang dami mong hinahanap, ang dami mong tinatry, ang dami mong mga ginagawa, pero at the end of the day, paghiga mo, kapos ka pa rin, hindi ka pa rin satisfy, walang kapayapaan ng puso mo sapagkat mayroong isang kulang, si Jesus. Amen? Kaya nga po, patuloy natin pinag-aaralan itong mga temang ito. Sabi doon, kailangan sumayaw ka po na sa Santa Clarang Pinong-Pino para pagkalooban ka ng anak. Pero kung alam mo na ang Diyos ang nagre-regalo ng anak, hindi ka nasasayaw kay Santa Clara. Tama? Hihingi ka na lang sapagkat siya naman ay masaganang nagbibigay ng mga pagpapala. Lahat ng mabuting kaloob ay buhat sa Diyos. Kaya nga mo, ang pinagmamasdan natin, ang binabantayan natin yung mga Kristiyanong pumapasok na nagmamakaawa.
Dapat marinyo ang isipan noon. From begging. Maganda, pagpasok mo ng church dito, ikaw ay believer. From begging into believing Christian ka na. Mayroong something na gagawin si Lord ngayon. Hindi yung may daladala kang, sana gawin to ng Panginoon. Sana. Hari nawa. Di ba yan ang mga terminology natin? Paltan mo ng believing, kapatid. Ikaw ay believing Christian. Declare mo na nangyari na at naganap na. Alam naman natin yung mga bunga ng tinapos na gawa. Ang susi lang niyan ay panampalatayanan mo yung mga tinapos. Once na yan ay naibigay na ng Panginoon, tanggapin mo ng may pananampalataya. Kaya nga po, hindi na tayo nagbebeg ng kapatawaran ng kasalanan. Pinananampalatayanan na lang po natin yung tinapos na gawa. Sapat ang biyaya at pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Amen? At ang kinalulugdan at kinahahangaan ng Panginoon ay yung nananampalataya. Kung gusto nyong ma-amaze at lumaki ang mata ng Panginoon, mamangha, manampalataya ka. Kita niyo yung doon sa ng panahon ni Jesus Christ, saan siya namamangha? Doon sa nananampalataya. Huwag na ho kayong pumunta sa amin para pagalingin itong batang ito. Sa isang salita mo lamang, gagaling na yon. Namangha si Jesus, oh. Hindi doon sa performer, doon sa believer siya humahanga. Kaya kung gusto mong mapahanga, manampalataya ka. Kaya hangang-hanga sa iyo si Jesus Christ, nananampalataya kang pinatawad niya ang lahat mong kasalanan. Amen? Palakpakan niya natin ang Panginoon. Pagdating ho dito sa anointing, may dalawang kapanahunan ho nangyari ang anointing. May kapanahunan na naganap ang anointing pag-anoint sa Old Testament, New Testament. Dito nagkakameron ng kaunting pagdududa sa isipan sapagkat yung sa Old, ini-apply niya sa New. At yung sa New, hindi nila ma-apply ng purong-puro kasi nga nakikita niya yung anino. Yung Old Testament, anino yun. Foretaste, patikim. Yung New Testament, reality na po yun. Hindi na po shadow, reality, tunay. Tunay na po yan. Kaya tingnan natin yung dalawang kapanahunan ng anointing. Doon sa anointing, doon sa Old Testament, panahon ni na David, panahon ni na Haring Saul. Doon, ang pag-anoint, papahidang ka ng langis sa ulo. At doon, ang nagpahid ay si propeta. Sino nagpahid ng langis? Samuel. Pinahidan niya para maging hari. Si Haring Saul. At iligtas ito sa mga Pilisteo. So yun, ganun. May purpose. Merong layunin ng anointing, pero yung langis sa New Covenant, pag ikaw mislead, bibili ka ng langis eh. Nung panahon namin, usong-uso ang bintahan ng langis, uso ang bintahan ng panyo, uso ang bintahan. Basta lahat ng pwede mong ilapat sa iyong katawan na magiging object para ikaw ay gumaling, mabili yan. Pero tingnan ho natin na itong langis na ito, simbolo ito, hindi ho ito mismong literal na siya ang nagiging kapangyarihan. Ibig sabihin, pag inanoint ka ng langis na yun, yung Holy Spirit talagang nasa sayo. Kahit si Samson, nung inanoint, nagkameron siya ng lakas na hindi nauubos. Okay? So yung lahat po, yung mga bagay, yung mga ginagamit sa mga templo, pinapahitan yun, ibinubukod. Ibig sabihin yan ay para sa Panginoon. Gagamitin yan para sa Panginoon lang. Hindi pwedeng gamitin para sa mga social gathering. So tingnan natin, these acts of anointing were physical, symbolic gestures using especially blended oil, symbolizing the setting apart of a person or object for a specific purpose defined by God. So itong langis na ito, pag ikaw ay pinahidan doon sa Old Testament, ibig sabihin, abay gagamitin ka ng Panginoon. Ikaw ay magiging hari ng Israel. Ikaw ay maglilingkod, mayroong purpose siya, aalsin mo sa pang-aalipin ng isang bansa, gagamitin ka, iaanoint ka doon sa Old Testament. Ito po ay, sabihin natin, exclusive. Pero not universal. Lihitin mo lang po ito. Ibig sabihin, hindi siya para sa lahat.
Special lang ito, exclusive lang ito para sa isang tao, sa isang object, at hindi lahat ay ina-anoint. Yun po ay sa Old Testament. Mamaya mamamangha kayo sa New Testament. Sa isang parte ng buhay ni David, kung mapapansin nyo, kumanta pa siya ng ganito sa Psalms 51. Alam natin itong kantang ito. Baka nakanta na rin ito ng mga taga-Old Testament noon. Ano? Cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Bakit ganun ang kanta ni David? Kasi nga, exclusive. Temporaryo ang anointing. The moment na ikaw ay nag-behave, kasi yun ang kasunduan, di okay. Pero the moment na ikaw sumablay, di aalis ang anointing sa iyo. Temporaryo. So Old Testament, ano nga? Temporaryo. Exclusive, not universal. So, pwede mo bang kantahin ngayon sa New Testament ang kanta ni David na Cast Me Not Away? Opo, kinanta natin dati yan eh. Bakit? Hindi kasi tayo pa nagre-renew ng isipan. Sino po nakakanta? Huwag nang tataas. Bukod kay Pastor Jen. Lahat naman tayo, nung mixture pa. Bakit? Hindi mo alam eh. Kaya nga po, ang ating topic ngayon, maniwala tayo. At hindi naman sa biyaya po ng Diyos, hindi ko na naririnig na kinakanta dito ang create in me a clean heart. Kasi may bago ka ng puso, may bago ka ng espiritu. Maya-maya, pag-aaralan natin kung yun nga bang espiritu ay mawawala o aalis pa. Tingnan na natin. Sa bagong tipan, pero sa bagong tipan, tingnan natin kung yan ba ay temporaryo pa rin at yan ay exclusive. Sabi sa 1:14, 16, and 17, dadalangin ako sa Ama, si Hesus Kristo po ang nagsasalita, upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. May nasasagot na ba sa iyong isipan? Doon sa Old Testament, temporaryo, dito sa Bagong Testament, na ipinapanalangin ni Jesus, tingin kaya ninyo, pakikinggan si Jesus ng kanyang Ama? Magiging realidad ba na magpakailanman yan? Hindi paniwalaan mo. Sabi doon, bibigyan kayo ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. So verse 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat siya ay hindi nakikita, ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya. Sapagkat siya ay nasaan? Nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. May dalawa ng clue, may dalawa ng kasagutan doon sa tanong na natin kanina. Kung ito ba ay temporaryo, ay eksklusibo, ito ba ngayon ay universal at saka eternal ang pagdating sa iyo, ang pagsama sa iyo. Sabi doon, ngunit makikilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo. At yung pananatiling nasa inyo ay magpakailanman. Siya'y mananatili sa inyo. Pwede ba palakpakan natin yung anointing mo, yung Espiritu Santo mo? Magtataka ka eh. Yung pagtira na lang sa iyo ng Espiritu Santo, mamamangha ka na lang. Ha? Ako titira ng banal na Espiritu? Sa tingin nyo, hindi kita ni Lord yung magiging magagawa mong kamalian in the future. Pero nagdesisyon pa rin siyang tarhang ka. At mananatili siya sa iyo. Sa hirap at sa ginhawa, yan ang tunay na sasamahan ka. Ang banal na Espiritu. 1 John, unang Juan 2:20. Ngunit, ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. Maliwanag ho ba yung salitang ipinagkaloob na? Natanggap na ho ba natin pag sinabing ipinagkaloob na? Kaya hindi ho malabo, ipinagkaloob na at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. So ano yung anointing? Basahin nga po natin. Anointing is yan. Anointing is the presence,
the power and enabling of the Holy Spirit upon believer. Believer ka ba? Nasa iyo na yan. Setting them apart for God's work. Di ba galing tayo sa series na Go and Tell? Parang pinalalakas tayo ng salita ng Diyos, na mangaral ng salita ng Diyos. And we hope na yung series natin from January to February ay nagbigay sa atin ng maliwanag kung bakit tayo ay makaka-Go and Tell. Pero ito, dahil ikaw ay isa pang may anointing, aba, ay talagang ibinukod ka ng Panginoon para sa gawain yan. Yan ay universal, hindi po yan exclusive na kagaya ng sa iba. Tingin ko ang mga anointed lamang yung mga itong taong ito. Siguro siya. Tingin ko taga-alangilan niya ang anointed din. Jesus is anointed, pero hindi mo paniwalaan na anointed ka. Sad reality, dahil hindi na ituro saan mang pulpito na ikaw ay anointed, na hindi nawawala yung anointing mo. Tama mo ba yun? Nakakapagpalakas ba na ako ay anointed, na hindi pala ito level ng holiness para ako'y maging anointed, na wala pala namang hakbang, wala naman palang mga paraan, at wala namang i-maintain para ikaw ay maging anointed, yung pala'y biyaya, yung pala'y regalo sa iyo. At ito naman pala hindi mawawala kagaya sa Old Testament. Malaking assurance po yan na malaman mo na ikaw ay anointed by God. Mapapayapa ka. Naibukod ka ng Panginoon para sa isang espesipikong gawain. Kaya masasabi mo, ay kakayanin ko ito. Dahil alam ko may nagpapalakas sa akin. At yun naman ang realidad. Bawat isa sa atin ay nagagawa ito sapagkat alam mong makakaya mo dahil ito ay pinalalakas ka ng Espiritu Santo sa iyong loob. Meron ho bang maglalakas loob na mangaral dito sa linggo, bukod sa amin na mga pastor? Mabigat ho ba at mahirap ang mangaral? Mahirap. Pero ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kalakasan at karunungan para makatayo. Hindi po able kami sa aming, we are disabled. Wala. Zero. Pag magpipreach ka, zero. Dahil nasasabihin mo naman ay word of God hindi naman yung sarili mo. Kung sarili lang natin, ito ang ating text ngayon, isang text lang. Patatamaan ko kayong lahat. Hindi na tayo magre-rely sa word of God ng mga foundation na pwede mong panampalatayanan. Ganyan tayo na muna As lead by the Holy Spirit daw, pero siya lang naman. Isang verse lang ang bibigay sa inyo. Lahat laguto ka na yun. Pero yung anointing, bibigyan ka niya ng presence niya, ng power niya, ng kalakasan niya. At hindi lamang yun exclusive sa akin, sa lahat po, sa ating lahat. Available po sa ating lahat. Tingnan natin si Jesus. Siya yung model natin pagdating sa pagpatnubay ng Espiritu Santo. Sa Acts 10:38. Ayun, isa pa, pabalik nga po. Yun sa universal. The Holy Spirit dwells within every believer, not just a select few. Hindi ho namimili ang Espiritu Santo ng kanyang papahidan o dadapuan. Once na ikaw ay nanampalataya kay Jesus, ikaw ay may banal na Espiritu. So hindi po yan exclusive. Tingnan po natin si Jesus nung ma-anoint. Acts 10:38. Sabi doon, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Isipin mo yan, si Jesus Christ na po yan. Pero inanoint pa rin siya ng ating Ama. Bakit? And how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. So nakita po natin dyan yung katotohanan na once na ikaw ay inanoint ng God, makahahayo ka. Jesus went around doing good and healing all. Lahat ng uri ng sakit ay gumaling. And who were under the power of the devil because God was with him. Nakikita na ba niyo yung kapangyarihan na nasa sa atin?
Na namumuni-muni na ba ninyo yung kung sino yung nasa atin? Kaya nga sabi doon, greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He that is in us. Yun ay ang Holy Spirit. So, tingnan natin yung layunin ng anointing. Yung purpose of anointing, tingnan natin. Letter A, ang purpose ng anointing, kaya tayo in-anoint, ay for, saan? Service and ministry. Maliwanag ho yan. We are anointed to carry out the works of Jesus. Si Jesus lamang po, yung kay Jesus na ginawa. Ano yon? Preaching, healing, and delivering. Tanungin mo sa sarili mo, kaya ko kaya na maipangaral si Jesus? Kaya ko kayang masabi, may i-share si Jesus yung tinapos na gawa ni Kristo? Na kung papaanong ang tao ay makasalanan, pero dahil siya ang umako ng kasalanan, ngayon tayo may pag-asa. May tagapagligtas tayo. Kaya mo ba? Kaya ba natin na maipangaral si Jesus? Kaya ba natin na manalangin para sa kagalingan ng isang may sakit? In case na may senaryo na ikaw ay pumunta sa isang lugar na may sakit, at si pastor ay kailangan pang mag-train at magbarko na hindi pag tinawagan mo, kaya ba ng isang Kristiyano na ipanalangin yung may sakit? Kaya ba ng isang Kristiyano na magpalayas ng masamang espiritu in case na may inaalihan? Alam nyo, may reality ha. Papunta kami ng Cavite, ang sakayan ng ano ba yung ang sakayan ng papuntang Cavite doon sa may doon sa may Bawan pa. Dati yun na, iwan ko kung yun, hindi na. Alam niyo, may tumawag doon, karakaraki, may tumawag sa kanya, sabi niya, ang lakas ng sumagot siya. Pastor pala, nasa likod ko. Sabi, hello! O ano yan? Sabi, pakinig ko usapan na, may inaalihan po ng demonyo. Huwag niyong gagalawin, hintayin niyo ako. Sabi gano'n. O, tingin ako may huyo. O, tindi nito Sabi ko, mukhang magaling si pastor. Sabi niya, huwag niyong gagalawin. Hintayin niyo ko, gano'ng kalayo ang dasma, palapala, mula, baka nakalis na yon. Baka nakalayas na yung masamang espiritu sa takot kay pastor. Kaya ng isang Kristiyano, ngayong nalaman mo na ikaw ay anointed, na magpalayas ng masamang espiritu. Pwede mo ba natin palakpakan ng Panginoon? See, nakikita ninyo yung katatagan ng pananampalataya natin, hindi sa ating lakas, kundi doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya natin, may assurance tayo. Ito nyo, sa Romans 8:11. If the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, then He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies by the presence of His Spirit in you. Lagi sa Old Testament pa, wala-wala, paalis-alis ang anointing, pero dito sa New Testament, sinisure, ginagarantisado, na laging nasa sa iyo yung Espiritu ng Panginoon. Amen! Hallelujah! That you are anointed forever. Hindi temporary ang pagka-anoint sa iyo. Hanggang katapusan, anointed ka. Wow! Napakatibay. If the Spirit of God who raised Jesus from death lives, saan siya malayang namumuhay? In you. Diyan sa katabi mo, nananampalataya kay Kristo, namumuhay ang banal na Espiritu. Hindi awkward ang banal na Espiritong naninirahan. Hindi sa squatter. Walang part sa puso mo na kailangan pang linisin para manatili siya. Nananatili siya dyan. Komportable ang banal na Espiritu sa pananatili at paninirahan sa iyo. Kaya matibay ho yan. Efeso 1:18-20. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip. Kaya nga itong ating series, maniwala tayo Mag-renew tayo ng isipan. Liwanagan ng Diyos ang inyong isip. Para saan?
upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo at kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Ang pagpapala po ng Diyos ay meron ngayon at merong bukas. Meron tayong future na ang langit, pagpapala yan in the future. Pero yung mga tinapos na gawa ni Kristo, pwede mo na i-claim yan. Paano mo i-claim yan? By faith. Sabi doon, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. At kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang banal. Sagana ba o hindi? Ang pagpapala para sa iyo. Sagana po eh. Magbabago kaya ang kasaganang yan kung tumaas ang diesel? Magbabago kaya ang kasaganaang yan? Hindi magbabago po yan. Hindi po magbabago yan. Kahit bato, bubukal ang tubig yan. Kahit hindi umulan, uulan ng mana dyan. Abay, tingnan mo ang Diyos. Ay pagpapalang sagana ang nakalaan. Hindi sa lahat eh. Hindi po sa lahat, para lang sa kanyang mga banal ka ba? Pinag-aralan na po natin yan kay Pastor James, I am saint in Christ. Kaya ang tawag na po natin sa isa't isa ay mga santo. At ang santo ay buhay, hindi patay. Dahil hindi nasusulatan ang mga patay. Kita niyo po yan, na yung pagpapalang inilaan niya ay para sa kanyang mga banal lamang. Kaya tanggapin mo na. Kuhanin mo na yung lahat ng pagpapala na talagang inilaan naman para sa iyo. At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ano daw po, meron kauri ng kapangyarihan meron tayo? Di masukat na kapangyarihan. Anong ginawa? Ipinagkaloob. See, nakita nyo na yung anointing, yung Holy Spirit ay kaloob, hindi mo pinaghirapan. Wala kang step na ginawa, wala kang inatenan na seminar para ikaw ay maging anointing, wala kang ritual na ikaw ay ipinasuot sa iyo para maging anointing, wala kang kwintas na ikwintas, wala kang mga seremonyas na sinalita para ikaw ay maging anointed. Ito ay kaloob sa atin. Kaya pwede natin pasalamatan ng Panginoon sapagkat malaya niya at sagana niyang ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. At di masukat na kapangyarihan. Pag sinabing di masukat, higit pa ba yan sa kapangyarihan ng sanlibutan? Higit pa ba yan sa kapangyarihan ni Satanas? Yes. Nako baka wala pa sa hinliliit ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya matatakot ka pa kay Satanas? Sa asawa mo? Yun lang. Hindi naman takot po yun sa amin. Respeto po yun. Dahil mahal namin ang asawa namin, nire-respeto namin at ginagalang namin. Kaya wala po kaming takot sa kanila. Sila po ang ilaw ng tayo ang hali. Yung kapangyarihan niya, yan yung bumuhay kay Kristo Siyang nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos. Kaya ikaw, hindi ko na i-spoil lang kay Pastor kasi seated with Christ ang Kanya Makikita natin, ganun din ang senaryo na gagawin niya sa atin. Basahin po natin ito, paniwalaan natin ito. When we, yung pong next, paniwalaan natin po ito. When we receive the Holy Spirit, you receive a person into your life. Hindi lang kapangyarihan, hindi lang ito mere power, hindi lang ito hangin. Ito'y person, kasama mo. You receive the fullness of the Spirit without measure. Wow! Sabi doon, you have the totality of God's Spirit resident in you. It is not without power, but with power.
So, wala nang fall afresh in me. Holy Spirit, fall afresh in me. Kumpleto na yan. Buong buo yan persona yan. Hindi yan step by step. Ay, ito muna ang kamay ng Holy Spirit. Ito muna ang paa ng Holy Spirit para makumpleto. Wala, isang buo yan. Total person. Nakareside po sa atin. Kaya paniwalaan po natin. Paniwalaan po at pumuhay natin na ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng ating lakas o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng Espiritu. Paniwalaan po natin, ang ating lakas, mawawala. Sa edad na 95, 100, nagbavanis ang lakas. Nangangatog ang tuhod. Hindi na makakyat, sabi sa mga ngaral. Hindi na makagiling ang gilingan. Paano gigiling ang gilingan? Wala nang ngipin. Di ba? Nagbabago. Huwag magtitiwala sa lakas. Huwag magtitiwala sa tao. Huwag magtitiwala sa presidente ng Amerika. Huwag magtitiwala kahit kanino. Sabi doon, hindi makakamit ito sa pamamagitan ng lakas o sarili mo mang kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos. Let there be anong purpose ng anointing? For divine direction and wisdom. Gusto ba natin hindi tayo maligaw? And then, titingnan po natin, the anointing brings understanding and helps us discern truth. Lalo ngayon, sa Facebook, hindi mo alam kung anong totoo. Ang tao nga, hindi mo alam kung totoo o hindi. Kung A1 o hindi. Yung katabi mo, yan lang ang totoo. Pero yung mga napapanood mo, kahit kita mong talaga yung personality niya, talagang hindi para eh. Pero dahil ikaw ay merong anointing, makikita mo, madidiscern mo yung truth. Malalaman mo yung katotohanan. Sabi daw sa 1 John 2:20, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Pag alam mo na sa pera ang totoo, alam mo na rin ang hindi. Mas madali mong malalaman kung peke ang pera pag alam mong totoo. Pero pag hindi mo alam ang totoo, ay mapepeke ka talaga. Sabi doon, alam mo na yung katotohanan. 1 John 2:27, as for you, the anointing you received from Him, yan na naman, remains in you. And you do not need anyone to teach you. Bakit? But as His anointing teaches you about all things, and as the anointing is real, it is not counterfeit. Dito kasi, pinag-uusapan dito sa 1 John ito, yung mga antikristo. Pinag-uusapan dito na kasama mo, pero bakit sila'y humiwalay? Yung pala, hindi talaga namin kasama. Dito madidiscern mo yung kasama mo. Kasi kasabi doon, kung talagang sila'y kasama mo, hindi sana sila humiwalay. Madidiscern mo dito kung sino yung antikristo. Ang iba tumitingin pa, ito ang imahe ng antikristo. No, ang antikristo simple hindi naniniwala kay Kristo. Hindi naniniwala sa kanyang tinapos na gawa, na siya'y nagpatawad ng mga kasalanan. Yan ang antikristo. At sila'y hindi nanatili sapagkat hindi naman talaga nila mapapanatilihan ng aral na yun. Ewan ko lang kung anong gusto nyong marinig. Ang inyong mga kasalanan ay hindi pa napatawad ng kompleto. Bahala kayo sa buhay nyo. Good news ba yan? O ang isisigaw sa pulpito ay, ang inyong kasalanan ay pinatawad na dahil kay Jesus sa galing niya. Ay, pero yung realidad na yan, ayaw pang tanggapin ng mga tao. Pag sinabi mo yung realidad na pinatawad, total forgiveness, 100%, aba, ay tataas ang kilay kahit walang kilay. Luluwa ang mata. Ay, naku naman. Hindi matatanggap ang realidad. Bakit? Kagaya na sinabi ko, nasanay na kailangang lumakad ng paluhod. Hindi nagre-renew ng isipan. Pero salamat na biyayaan tayo, nabigyan tayo ng revelasyon ng pagkaunawa. Isipin mo naman kung gaano kaaluwan sa iyong kalooban na wala kang bayad na
wala kang utang na binabayaran. Yung sa kapitbahay, bayaran mo, tsaka doon sa utang sa pera. Pero sa Diyos, gaanong kasarap lumapit sa Diyos na bukas na bukas. Malaya kang nakakahinga dahil wala kang itinatago sa Diyos. Sapagkat alam mong nilinis ka ng Diyos, binaruan ka ng katwiran ng Diyos. Ibinigay sa iyo ang katwiran ng Diyos. Kaya ang tingin sa iyo lagi ng Diyos, forever righteous. Kayo ba'y nakakahinga ng maluwag sa realidad na yon? Nagbibigay ba sa inyo ng kapayapaan? Sa gitna ng mundong magulo? Talaga naman. Yung lahat ng kabigatan ng pagre-relihiyong ko noon, nung natanggap natin yung revelation ng grace na tinapos na gawa ni Kristo, di wala ka ng buhat. Pero ang iba, pag ipinangaral mo, ayaw Gusto niya may buhat Anong gagawin mo doon? Hindi ipapanalangin mo lagi. Nakahabagan ng Panginoon. Sapagkat, at the end, kasama mo pa rin, pero ang hirap. Struggle lagi sa kanyang buhay. Ano ating paniniwalaan dito? Sabay-sabay po natin basahin. Sapat ang karunungan at pagtuturo ng banal na Espiritu sa akin upang gawin ko ang mga mabubuting bagay na nais niyang gawin sa buhay ko. Sapat. Bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng pagtuturo, at hindi lamang yun, bibigyan ka pa ng lakas para magawa mo yung bagay na yan. Yang nasa puso mo ngayong yan, meron kang meron kang mabuting iniisip Palalakasin ka ng Panginoon para magawa yan. Gawin mo na. Kaalinsabay kasi ng pagbibigay sa iyo ng Diyos ng desire ay yung kalakasan na may pamuhay o may lakad mo yan. Sapat ang karunungan at pagtuturo. May mga bagay, tayong mga magulang, may mga bagay na hindi abot ng ating mga mata at ng ating mga kamay pagdating sa pagpatnubay sa mga anak. Pag nag-aral na yan sa Maynila, pag nag-aral na yan, pag malayo na sa'yo, kita mo pa ba yan? Kita mo pa ba ang ginagawa ng iyong anak? Hindi na. Kilala mo pa ba yung pwedeng maging kaibigan niyan o kabarkada o kasama? Limitado yung pagpatnubay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pero ang banal na Espiritu ay sapat na magtuturo sa ating mga anak na, anak, huwag kang sasali sa fraternity na yan. Tama ba yun? Yung Espiritu Santo yung magsasabi sa kanya, anak, ikaw pinaninirahan ko na. Ikaw naman hindi mo na kailangan ng sense of belongingness. Hindi mo naman kailangan magpapansin na. Hindi mo naman kailangan ng kakampi dito sa school. May kakampi ka. Kaya naman nasali sa prat kasi gusto niya may kakampi siya. Belong siya doon sa mga elite. Tingnan niyo, sa mga bata, kung mahal kayo noong sasalihan niyo, bakit kayo papaluin? Meron bang pagmamahal na pinapalo? Pinapalo ba niyo magulang niyo dahil mahal niyo? Wala. So yung banal na Espiritu magtuturo doon sa mga anak natin, hindi ako sasali dyan. Kasi higit ang pamamatnubay na pwedeng gawin ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Tama po yan, tama po ang ginagawa natin pagpatnubay sa ating mga anak. Pero ang banal na Espiritu, siya yung laging kasama ng bawat isa kahit hindi natin nakikita at hindi abot ng ating mga kamay. Letter C. Ano yung purpose ng anointing? Letter C, merong seal of ownership on us. 2 Corinthians 1:21-22. Now, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Anong ginawa niya? He anointed us. Nangyari na ba yon? Na inanoint tayo? Yes. He set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit and guaranteeing what is to come. Intindi yan. Sabi nyo, now it is God who makes both us and you. Ibig sabihin tayong lahat na nampalataya kay Kristo to stand firm. Paano ka makakatindig ng matatag?
when you are in Christ. Makatatayo ka ng matatag dahil ang Diyos ay inilagay ka kay Kristo. Ito si Kristo, inilagay si Rodel dito, inilagay si Pastor Anthony dito, inilagay si Sister Steph dito, si Jesus ito. Siya yung, sabi sa Ephesians 2:20, siya yung chief cornerstone. Siya yung muog, siya yung panulukan. Siya yung matibay na panulukan, yung nag-hold ng pundasyon sa isang bahay. Kaya ka naging matatag kasi inugpong ka doon sa matibay na pundasyon. Kaya si Jesus nakakapit sa iyo, matibay yung pundasyon. Tayo nakahugpong. Sabi doon, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Hanggang kailan ka magiging matatag? Hanggang ikaw ay nakay Kristo. Tanong, si Kristo ba, iiwan tayo o pababayaan? So, yung pagiging firm natin, mananatili sa tibay ng pundasyon. Hindi sa tibay mo, hindi sa pagkagaling ng pagkahawak mo, dahil yung pundasyon ang humahawak doon sa lahat ng bahagi ng isang tahanan. Magaling ang ating pundasyon. Palakpakan natin si Jesus. Now it is God who makes both of us. Hindi lamang yun, He anointed us pa at set His seal of ownership on us. Yung banal na Espiritu ay nag-set na, naglagay na ng tatak. May tatak ka na. Yung seal po kasi dyan sa Tagalog, may tatak. May tataka na ng banal na Espiritu. Hindi ka na pwedeng tatakan ng 666. Okay? Kasi meron ka ng tatak ng Espiritu Santo. At yun ay tatak ng pag-aari na ikaw ay sa Diyos. At wala nang makaagaw sa iyo kapag tinatakan ka ng Diyos. Iyon nga ang hari ng Israel. Pag nagtatak ng kanyang singsing, wala nang makapakialam. Hari pa lang yun ha. Hari ng Israel. Kamatayan ang magiging sanhi. Putol ulo kapag pinakailman mo yung seal. Binuksan mo yung seal ng hari. Pag-aari yan ng hari. Halimbawa, may troso na gagamitin sa templo, lalagyan niya ng seal. Ibig sabihin, lahat ng haharang dyan, walang makakaharang. May pass yan. Bakit? Pag nakita na nila yung seal, ay sa hari ito Dire-diretso yan. Ganun tayo, may seal tayo. May seal tayo ng banal na Espiritu. Kaya go ka lang ng go. Go! Huwag kang masyadong matitinag dyan sa mga bali-balita lang yan. Ano? Go! Stand firm in Christ, sapagkat mayroong nagmamay-ari sa atin. As believers in Christ, paniwalaan natin, anointing isn't something we must continually seek. Hindi mo na yan hinahanap. In the other side, hindi naman ikaw ang makakasumpong yan Ang Diyos na nakasumpong sa iyo magbibigay. It is the permanent indwelling presence of the Holy Spirit in us. Pumanatag ka na dyan. Permanente ang kanyang pananatili sa iyo niyan. Mag-renew nga po tayo ng ating pananaw at isipan. Sabihin natin, you don't need more anointing. You need greater awareness of the Anointed One living in you. Okay ba yan? Para mapanatag ka na, tama-tama na yan. Yung paghahanap ng anointing na yan, talagang hindi naman natin anointing sa isang linggo. DA, alam nyo, pag hindi pwedeng tumugtog yan, DA yan, walang anointing. Bakit? Hindi nakapag-devotion. Abay, ang galing mo naman. Alam mo na hindi nag-devotion. Hindi po makasagot You don't need more anointing. You need greater awareness of the Anointed One living in you. Pag na-aware ka, bate ka, anointed na ako Bate ka, sino ba yung nakatira sa akin? The Anointed One. Ayun ako. Tingnan nyo ang gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Paniwalaan po natin, conclusion and declaration. I am full of divine wisdom.
strength and ability to accomplish every task. Bakit? The power of God works mightily in me and through me, producing excellence in all I do, because the Holy Spirit lives in me. He guides me and teaches me all things and empowers me for success and impact. Isa pa, no more waiting. The anointing is already in us or in you. Amen? Amen. Ang ating pong takeaway, napakasimple. Anong takeaway natin? Pag-uwi mo, in Christ, I am anointed. Yan, tapos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat ang lahat ng mga biyayang ito'y ibinigay mo sa amin ng walang bayad dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Ito po'y biyaya, ito po'y regalo na malaya naming tinatanggap dahil ito po ay bunga ng pagmamahal niyo sa amin. Maraming salamat po sa anointing, sa Espiritu Santo na kasama namin mananatili hanggang sa huling bahagi ng aming buhay dito sa sanlibutan, and at the same time, makakasama namin doon sa langit na bayan. Maraming salamat po sa aming mga kapatid na narito, sa mga kapatid na nagnanais na tanggapin si Kristo bilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas, bilang tagapagbayad ng kasalanan, na sa pamamagitan ng kanyang dugo siya'y nagbubo para mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Ikaw kapatid, na inaanyayahan ng Panginoon sa kanyang piging, sa kanyang presensya, pwede mo siyang panampalatayanan ngayon, pwede mo siyang tanggapin sa puso mo, at tutulungan kita sa isang panalangin ng pakikipagrelasyon kay Jesucristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang bayaran ito. Nananampalataya ako na doon sa krus, nagtigis kayo ng dugo para bayaran ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan kasama ng akin. Nananampalataya ako na kayo ang tagapagligtas, na kayo ang nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Pinasasalamatan din po ang iyong biyayang kaligtasan na ibinibigay sa akin ng walang bayad. Salamat po sa kapayapaan, sa kapanatagan, at din sa mga kabigatan na iyong inalis sa aking balikat. Salamat din sa kagalingan ng karamdaman na aking nararamdaman ngayon, sapagkat sa mga latay mo, ako ay gumaling na. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Kayo po'y binabati ko, sino man sa inyo tumanggap sa Panginoon, kayo man ay nanonood. Tapat po ang pangako ng Panginoon, sino man tumanggap sa akin, pinagkakalooban kong ng karapatang maging kanyang anak. Kaya tayo po'y magko-communion.